began to teach them many things. Friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Naalala niyo pa po ba yung huling sandali na nakapagpakasyon kayo? Yung bakasyon na nakapagpahinga talaga kayo. Yung hindi yung parang vacation tour na nakakapagod. Kundi yung talagang walang gagawin. Parang bakasyon sa probinsya o bakasyon sa isang rest house o sa isang malaking lugar. Yung bang wala kang iniisip na anumang alalahanin. Yung bang wala kang kailangan gawin o habulin deadline. Yung bang hahayaan mo lang lumipas ang oras. Parang hindi ko na maalala kung kailan yung huling panahon na naranasan ko ito bilang isang pari. O kung meron ba talaga na araw na wala tayong ginawa sa ating buhay. Habang nagkakaedad tayo, parang lalong nagiging komplikado ang buhay. Dumadami ang responsibilidad, lumalaki ang mga alalahanin na dapat nating harapin at asikasuhin. Sa aklat po ng Genesis, sinasabi na pagsapit ng ikapitong araw ng paglikha, ang Diyos ay nagpahinga. On the seventh day of creation, God rested. Kaya nga ang araw ng Sabat ay araw ng pagpapahinga. Sabi ng dating forgiver namin sa Linari, rest is a value. Ang pagpapahinga ay isa rin pagpapahalaga para sa ating sarili. Ang pagpapahinga ay pagkilala na tayo'y mga nilikha at hindi tayo ang lumikha. We are just mere creatures and we are not the creator. Yan po yung theology behind sa rest. Sa Ebanghelyo, napakinggan natin ang pagbabalik ng mga alagad. Matatandaan natin noong nakaraang linggo, sila'y isinugo ni Jesus that the gospel last Sunday was about the commissioning of the disciples. At alam natin na isugo sila ni Jesus upang mag-mission. Hindi sila pinagdala ng pagkain, hindi sila pinagdala ng inumin, ng luputan, ng pamalit na kasuotan. So just try to imagine the situation and experience of these disciples. Una, ang hirap na ng mag-mission. Pangalawa, inconvenient pa at uncomfortable ang kanilang naging karanasan. Kaya sa kanilang pagbabalik mula sa misyon ngayong linggo ito na napakinggan natin sa Ebanghelyo, marahil iniisip siguro nila kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanilang sitwasyon. Ay, salamat! Sa wakas, natapos din ang aming obligasyon. Mission accomplished. Makapagpapahinga na rin ako. Pero anong sunod na nangyari sa Ebanghelyo? Nagpahingan ang napakaraming tao at binubog sina Jesus at ang mga alagad ng taong bayan. Sa Tagalog translation ng Gospel ngayon from St. Mark, sabi roon, sila'y halos nagpanabuhan, nagsitakbo, nagmamadali na pumunta kay Jesus at sa mga alagad. Imagine niyo sa sarili niyo, katagaling nyo lang sa trabaho, tapos eto na, dumadagsa na ang maraming mga tao. Kaya anong ginawa ni Jesus? Sinabihan ni Jesus sa mga alagad, pumunta kayo sa ilang na lugar, magpahinga kayo kahit sandali upang kayo'y makakain at manumbalik ang inyong lakas. Kaya anong ginawa nila? Kasama si Jesus, sila'y sumakay sa isang bangka at naglayag patungo sa kabilang ibayo ng lawa. Nakita sila ng mga tao. Nakita sila ng mga taong tumatakas, umaalis. Anong ginawa ng mga tao? Habang nasa pampang ng lawa at namamaybay sila sa bangka, yung mga tao sumusunod sa gilid ng lawa. At sabi nga sa gospel, nauna pa kaysa kina Jesus. Nauna pang dumating kaysa sa lugar na pagpapahingahan ni Jesus. Mga kapatid, kung ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ni Jesus at ng mga alagad, siguro masasabi natin, o kahit ako, pwede po ba pagpahingahin niyo naman ako?
Pagod na ako. Kung minsan yan, sabihin ng iba, sarili ko ng problema, hindi ako maganda o gaga, dadagdag pa kayo. Kaya minsan, parang nagiging irritable. Ngunit anong naging reaksyon ni Jesus? Nang makita niya ang napakaraming taong sumusunod sa Kanya, nagalit ba si Jesus? Nainis ba si Jesus? Hindi. Ang nakita ni Jesus, hindi problema. Ang nakita ni Jesus, mga tao na may pangangailangan at may pinagdaraanan. Sabi sa Ebanghelyo, si Jesus ay naawa at nahapag sa kanila. Kaya sa halip na takasan, sa halip na ipagtabuyan ni Jesus ang napakaraming tao, sila'y kanyang hinarap, inasikaso, pinagaling at tinuruan ng maraming bagay. Dito makikita natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Na sa bawat paglapit, pagdulog natin kay Jesus, hindi niya tayo kayang tiisin. Hindi niya tayo kayang pahindian. Hindi matitiis ng maawaing puso ni Jesus na uuwi ang mga taong itong bigo, luhaan, at tuluyang mawala ng pag-asa na magpatuloy sa buhay. Remember, itong mga taong sumusunod kay Jesus, sila yung hindi okay. Sila yung may mga karandaran. Sila yung mga namatayan ng mahal sa buhay. Sila yung may mga kapansanan, may mga sakit na at karamdaman na pinagdaraanan. Sila yung mga ketongin, yung mga inaalim ng demonyo. Ito ang mga tao na sumusunod kay Jesus. Yes, God is all-powerful. God is almighty. Sabi nga sa philosophy, God is omniscient. God is omnipotent. Alam niya lahat at kaya niya gawin lahat. Pero kung mayroon magsabi, kahinaan ang Diyos, ito yung kanyang pagiging maawain, yung kanyang pagiging mahabagin. Sabi nga ni Pope Francis, during the year of mercy, Jesus is mercy made flesh. Jesus is the Vultus Nes Misericordiae in the Latin language, which means the face of God's mercy. Si Jesus ang mukha ng mabaghalang awa ng Diyos. Isa buhay natin mga kapatid, let us apply this to our present situation in life. Ilan pong mga pagdidilay. Una, kapag nakaramdam ka ng pagkapagod, relax lang. Take things easy, but prayerfully. Hindi po masusolusyonan ng init ng ulo ang problema, lalo na kung lalala. Hindi maitatama ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. At looking back, marami sa mga desisyon na pinagsisisihan natin ngayon ay mga desisyon na ginawa natin bungsod ng init ng ulo o ng bungsod ng damdamin. Kaya do not decide if you are emotionally unstable. Number 1, napapagod ka, relax lang. Easy, chill, sabi nga naman ng kabataan, but prayerfully. Ikalawa, nabanggit rin lang yung prayerfully. The second application is pray. Magdasal. Ang taong hindi nagdarasal, madaling mapagod sa buhay. Hindi lang tulog at pahinga kailangan ng ating katawan. Diyos din. So make time for prayer and solitude. When we say solitude, that is quiet time with God, being alone with God. Kahit nasa gitna tayo ng ingay ng mundo. Di ba minsan, pagpapasok ka sa sarili mong kwarto, o pupunta ka mag-isa sa simbahan para magdasal, minsan, hindi mo mamamalayan tumutulo na yung luha mo. Kasi napapagod ka na. Kasi may mga pinagdaraanan ka na hindi mo maramdaman dahil sa ingay ng mundo, na sa sandaling tumahimik ka kasama ang Diyos, doon lahat lalabas kung ano yung tunay na kalooban. Kaya nga ang sabi ni Kristo, magtungo kayo sa ilang na lugar. Go to a certain place to pray. Mahalaga yung quiet time with God, kahit sa sarili ninyong kwarto. Minsan, yung simpleng dumaan ka na ng simbahan para magdasal,
napakalaking bagay para manumbalik ang lakas. You do not have to wait for Sunday to go to church. Para pag nare-recharge, magkakaroon ka ng pinagpanibagong lakas para harapin ang panibagong hamon ng bukas. Magkakaroon ka ng mas maayos na disposisyon para mas makapagplano ka ng maayos. Makapag-isip sa mga desisyon na gagawin. Paano ka magbibigay kung ubos na ubos ka na? You cannot give what you do not have. Kaya sa kabila ng kaabalahan natin sa trabaho at maraming alalahanin, paglaan tayo ng oras para makapagdasal. And pag sinabing maglaan, we do not just find time, but we make time for the Lord. Finding time is different from making time. Kasi pag finding time, delikado. Wala ko nakita oras na busy. But if you make time for the Lord, nagawa ka ng oras. Kasi priority mo si Lord, kasi mahalaga siya. Kaya na di ba, pag hindi ka nakasimba ng linggo, parang nagbigan ng buong week. Ang sabi ng 7 days without prayer makes 1 week. Kapag parang may kulang, pag hindi ka nakasimba. Kasi sabi nga sa Salmo, sa Diyos lamang makapanatag ang aking kaluluwa. My soul finds rest in God alone. Ikatlong aral, after nag-relax, pray. Ikatlo, surrender everything to God. Let go and let God. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. There is power in the mighty name of Jesus. Kaya maraming napapagod, inilalagay natin sa sarili natin mga kamayang laban. Whereas, dapat si Lord ang lumalaban para sa atin. Ika-apat, gayon din naman tularan natin ang halimbawa ni Jesus. Huwag lang laging sariling kapakanan ang ating iniisip. Sa kabila ng sarili nating pangangailangan ng pinagdaraanan, huwag natin kalimutan may pangangailangan din ng iba. Hindi lang mag-iikot ang mundo para sa atin. Hindi lang tayo ang may pinagdaraanan. May pinagdaraanan din ng ating mga kasama sa loob man ng bahay, sa isang pamilya, sa magkakaibigan, o sa isang komunidad. For all we know, baka na mas mabigat pa yung dinadala ng katabi mo. Hindi lang siya palagain sa iyo. Yung mga anxieties and depression, yung bang pag napapagod ka, magpahinga ka, pero what? Susuko. At panghuli mga kapatid, number 1 again is to relax. Number 2 is to pray. 3 is to surrender. 4, huwag lang sarili ang isipin. And 5th, be honest. Be honest kung napapagod ka na. Minsan may mga pagkakataon pagising mo sa umaga, ang bigat ng pakiramdam mo, o kaya nahihirapan kang ipikit ang mga mata mo sa gabi bago matulog sa dami ng bumabagabag sa isip at puso mo. Yung mga may pinagdaraan ng depression na walang nakakaalam, anxieties, yung hindi makatulog sa gabi sa dami ng iisip, yung hindi mo alam kung paano makapusin yung gabi para ng lahat. Kasi parang hindi makapusin maraming lalaki. Pwede mong sabihin kay Lord sa panalangin, Lord, hindi po ako okay. Lord, hindi po ako okay. Kasi okay lang sa Kanya kung hindi okay. Sabihin mo kay Lord, napapagod ka na. Sabihin mo kay Lord, nasasaktan ka na. Sabihin mo kay Lord, hirap na hirap ka na. Pwede mong sabihin sa Kanya, Lord, pwede po ba payapa? Yung yakap papayapa sa mga takot ko. Yung yakap na papawi sa kalutang nararamdaman ko. Yung yakap na magpapaalala, ikay natin nasa tabi ko. Yung yakap na magsasabing, anak, natatapos din lahat ng paghihirap mo. Kaya kapatid, huwag natin kayanin ang problema ng mag-isa. Sabi nga sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, cast your burdens upon me. Pinaalalahanan tayo ni Jesus, go to a deserted place to pray, to have a quiet time with God. Dahil at the end of the day, the end of our life's journey, wala nang ibang magbibigay sa atin ng tunay na kapanatagan sa buhay, ng tunay at ganang na kapayapaan, kundi tanging sa Diyos lamang. Amen. We now rise and advance our Dear God, of all things is so visible,
I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, God,